practitioner na i-health educate yung ating mga pasyente, lalo yung nakakatanda na prone magkalimot talaga, o kaya mainitin ng ulo, konting-konti lang yung ng presensya nila. Kaya minsan pagkakama ng masungit, mataray kagad yung nakakatanda pagpasok pa lang sa klinik. Ngayon talaga kailangan extra patience natin, dedikasyon na turuan sila ng tama. Na kailangan yung gamot inumin, meron mga available na pwede pang tumulong sa kanila. Pero end of the day, you should not forget yung iyong gamot. Gamot pa rin yun. Pwede ka mag-take ng supplements ng vitamins to strengthen your immune system, pero don't do away your medicines. Oo, nabanggit mo yung mga vitamins, Doc. Ano ba ang mga importanteng vitamins na kailangan ng mga matatanda na? Usually, ang vitamin supplements and even yung mga minerals, kailangan din ng katawan natin yan. Like your vitamin B, alam natin, maganda sa ugat. Nakakatulong siya sa may mga manhid-manhid. Yung vitamin C mo naman, nakakatulong sa immune system mo para makaiwas sa mga simpleng ubot-sipon. You have your vitamin E, yung sa balat. Huwag mo sabihin masyadong banidoso pag gumamit ng vitamin E. Pero di ba, minsan ibang matanda, medyo natutuyo ang balat. The vitamin E helps you para ma-nourish yun. So, hindi ka kamot ng kamot na minsan nagilid na sa pagsusugat. May mga pasyenteng ganun eh. Tapos gagamitan pa na ng mga medyo corrosive agents, nakakadagdag yun. So, importante to kasi minsan lalo pag matanda, ayaw nang kumain eh. So, yung food supplements, yung vitamins, pandagdag yan, adjunct natin yun, pandagdag. Oo, kasi yung iba daw hindi nila manguya ang pagkain nila, o kaya parang feeling nila hindi nila ma-digest. Tapos may iba naman, dahil nga may iba ng sakit, limitado na yung kinakain. Lalo kung high blood ka, bawal sa mataba, mamantika, maalat. Di ba, minsan yung asin, yung minsan nga nagpapagana. O kaya kung may kainan, handa sa'yo, kari-kari. Hindi ka na pwede sa kari-kari, hindi ka pa pwede sa alamang. Bagoong. Di ba? Oo naman. Actually, kaya nga tayo may mga gamot na iniinom para at least masustain natin yung normal na pang-araw-araw na gawain, pang-araw-araw na buhay. Kaya dapat tiisin ng konti kasi para naman sa atin din yun. At isa pa, dahil tumatanda na, naipon na yung lahat ng sebo sa katawan, nagiging cholesterol, bad cholesterol, Bad di ba? cholesterol po na pwedeng umipit sa ating mga ugat, pwedeng magbara, nagkakos ng high blood. Wag naman sana, minsan na-atake ating mga pasyente, lalo yung mga nakakatanda. So, napaka-importante ang gamot na statins para bumaba ang kanilang cholesterol levels at saka yung mga suplemento rin na makakapagpababa ng cholesterol. Tama, ma'am. Kaya nga lang po isipin din natin, hindi lang yung gamot. Dapat po, pag tumitingin tayo ng isang pasyente, yung kabuang kalusugan po. Dapat yung total package. Kasi wala uminom tayo ng gamot, pero kung wala po tayong disiplina sa kinakain, wala tayong disiplina kahit pa paano mag-ehersisyo, hindi excuse na medyo tayo tumatanda para hindi tayo mag-exercise. Nakakadagdag po yun ng ating karamdaman. Kung tayo papasya sa mga parks, di ba, usong-usong mga nagsusumba, o kaya kung ikaw yung makaluma, punta ka sa Luneta, yung mga nagta-tai chi. Importante po yun na gumagalaw-galaw tayo. Kumbaga, healthy living po, healthy lifestyle. Isang maganda pa rin yun, na paraan para makaiwas sa sakit or wag magtuloy-tuloy yung ating sakit na nararamdaman. At syempre, humaba pa ang kanilang buhay. Yun pa ang ating ultimate goal para makita pa yung mga apo sa tuhod. Kung di man kayang habulin ng apo sa tuhod, masilayan lang ang mga apo. Sa ngayon ba, anong average age ng mga matatanda sa kanilang buhay? Actually po, depende naman sa ang bansa. Ang alam ko sa Pilipinas, nasa 70 plus na rin ang ating life expectancy eh. Wow! So, ibig sabihin, maganda yung ating pag-treat sa mga kalusugan ng mga matatanda? Opo, kasabay na po yun ng pag-ulad ng teknolohiya, may mga bagong natutuklasang gamot, may mga bagong paraan para tayo magamot sa ating mga karamdaman. Pero end of the day po, kahit may mga ganoon, under threat pa rin po ang ating kalusugan ng ating buhay dahil sa ating lifestyle. Kasi po dati sa Pilipinas o kaya sa third world countries, ang mga sakit na kumikitil ng buhay, yung mga nakakahawang sakit, tuberculosis, yung mga infectious. Pero ngayon po, kasama natin yung mga non-communicable. Yan yung high blood, diabetes, dahil sa kinakain natin, pati yung lifestyle natin, na gusto lang natin, umupo, magbaba sa computer, mag-text. Pati si lolo't lola, gano'n na rin no? Yes, ma'am. Nakaupo na rin sila. Naka-Facebook na rin. Baka nga minsan nagsi-COC na rin sila. Gano'n, Clash of Clans. Clash of Clans. Dahil nga available technology, magugulat ka sa nakakatanda natin ngayon eh. Take na rin sila. Unlike siguro yung mga lolo natin at lola 20 years ago, nung wala pa itong mga gantong gadgets, na talaga maitam, nagwawali sa bahay. So may exercise sila dati. May exercise kasi parang hindi ganun kadami yung
yung mga isipin na pwedeng gawin. Oo. Dati kasi wala namang puro mall, ang lalayo ng mall. Ngayon Oo. tabi-tabi. So anong gagawin sa mall? Medyo malamig, uupo sa isang tabi. Tapos pagkatapos mo po, lalakad konti, kakain na. At saka spoiled sila sa mall kasi meron silang mga sasakyan doon, di ba? Yes, tama po. Oo, so hindi na rin nakakalakad si lolo't lola. Kulang sa Oo, exercise. kulang na sa exercise at yan. Naku, lalo nagiging magaganit ang mga buto. Opo. Mas lalo ba ito nagpo-promote ng arthritis? Nagiging dahilan ng arthritis pag hindi na igagalaw ang ating mga kasukasuan? Kailangan po kasi na minsan napiplex din sila eh. Mm. Hindi talaga no na hindi ka gumalaw. Kaya minsan talagang totoo yung galaw-galaw para hindi ma-stroke eh. Kasi kailangan mo talaga exercise kasi later habang tumatanda ka, rumurupok din yung ating mga buto. So kung di mo siya gagalawin, may mahirapan ka. Iba kasi talagang minsan talagang naninigas pa yung mga buto eh. So that's the time na pupunta sila sa doktor o kaya minsan papatagalin pa ng ilang buwan. Titiisin nila yung hirap samantalang may mga health center po tayo. Ako, public health na talaga naging karera ko. Ang health center po namin before, meron pang specified date para sa mga senior citizens. So talaga sila yung kinikater mo. When the time na kailangan talaga na magpakonsulta, hindi araw ng senior citizen, priority pa sila, may priority lane sila. Kaya ang dami nga pong benepisyo ngayon, makikita natin, last year or so, naging mandatory na po lahat po ng senior natin, PhilHealth accredited na, may PhilHealth na po. Talagang wala nang rason para hindi magpatingin sa doktor, hindi magpa-hospitalize, libre na po. Oo. At ngayon, dapat mandatory sa ating mga senior citizens na sila yung umiinom ng vitamins tsaka supplements na makakatulong para sa kanilang kalusugan. At isa na nga rito ang Geryamin na kumpleto sa vitamina at tsaka mineral. From A to zinc ba yan, Miss Chat? Oo. Opo, from A to zinc. Oo. At saka yung mga minerals na hindi na nila nakukuha sa kanilang pagkain, meron ng Geryamin yan. Actually, ang Geryamin kasi is specially formulated para doon sa edad ng mga nakakatanda. So sabi nga natin, iba ang vitamina ng bata, ng teenager, ng early adult, at saka itong ating mga nakakatanda. Dinagdagan ito ng vitamins and minerals para madugtungan yung mga nutritional na pangangailangan nila.